Thank you to all the senators who participated in the discussion. Majority Yes, Leader? Mr. President, I move to refer the speech of Senator De Lima, Senator Cayetano, and the interpellations with it to the Committee on Justice and Human Rights and the Committee on Public Order and Dangerous Drugs, Mr. President. I so move, Mr. President. There is a motion to refer the privileged speeches of Senators De Lima and Cayetano, as well as the interpellation, to the Committees on Justice and Human Rights and Public Order and Dangerous Drugs. Is there any objection? There being none, the motion is approved. Mr. President. May we recognize Senator What is the Rivera? pleasure of Senator Ontiveros? Thank you, Mr. President. I rise on a brief matter of personal and collective privilege by way of reflection on the very first, on the personal and collective privilege of the good Senator Cayetano. There is a motion on the part of Senator Ontiveros to be recognized on a question of personal and collective privilege. Is there any objection? There being none, Senator Ontiveros is recognized. Salamat po, Mr. President. I believe that the good Senator De Lima is not at all out of line or premature in her personal and collective privilege. Not at all out of line dahil po pinaaalalahanan niya po tayo sa ilang mga mahalagang bagay na posibleng nalilimutan natin in the heat of the moment. And not at all premature dahil kung tama po ang ilang mga bilang ng mga napapatay na nating kababayan at kapwa-tao ay umaabot na po sa 1,000. And if that's not premature, Mr. President, I don't know what is. The criminal justice system po, na dinitalye po ni the good Senator Cayetano, yung mga frustration nating mga kababayan sa dating normal sa criminal justice system, which naman the good Senator Pangilinan worked on a lot sa kanyang pioneering work sa judicial reform kasama ng Bantay Katarungan. Precisely, Mr. President, yan ang tinukoy din ni the good Senator De Lima na sa halip ng iba pang paraan na maaaring kasalukuyan na o eventually maging masyadong napaka-madugo at lumalabag na sa karapatang pantao, ituring natin yung ating atensyon sa pagsasaayos ng iba't ibang sangay ng criminal justice system para mas maayos at kumpleto nilang magawa ang kanilang trabaho. Yung Philippine National Police, isa po sa pillars ng ating criminal justice system. And may I say, Mr. President, yan ang isa sa pillars ng criminal justice system na pinakamalapit din sa puso ko. Dahil ang late husband ko, si Frank Barakel, ay naging isang PNP officer din. At kahit po si Chief PNP, Doroy de la Rosa, mista o kaklase sa Philippine Military Academy ng aking late husband at kaibigan ko rin. Kaya I share the concern ng iba't ibang colleagues dito sa Senado, mula kay the good Senator De Lima hanggang kay the good Senator Cayetano at iba pang nagsalita na suportahan ang PNP na gawin ng higit pang maayos ang kanilang trabaho. Lalo na, kahit na at lalo na, sa gitna nitong masalimuot, napakamapanghamon at napakamapanganib na kasalukuyang sitwasyon. Yung sinabi din po ng the good Senator Cayetano na proportionality laos na. Never, Mr. President, may we say that proportionality is passé. Sa ilalim po ng international humanitarian law, ang proportionality ang isa sa last lines of defense para kahit sa panahon ng armadong labanan, hindi maganap ang pinakamasahol na mga crimes against humanity. Kahit po sa law enforcement ng ating kapulisan at iba pang sangay o pillars ng criminal justice system, importante po ang proportionality. Parang nag-iisang mamamayan na binibigyan ng karapatan at proteksyon ng ating saligang batas kapag kaharap ang napakapangyarihang Estado at ang kanyang armed services ay mayroong pa rin itong karapatang pantao at due process. Proportionality can never be laos, Mr. President,
kung tignan din natin ang karanasan ng Estados Unidos sa ngayon, kung saan naging problema na yung tinatawag nilang police brutality. At ayaw nating umabot sa ganyang antas yung ating sariling Philippine National Police. The Ferguson case, si Michael Brown po, yung African-American na biktima dyan. Michael was fatally shot just for making a grunting sound. He had his hands in the air when he was shot. 2 days ago, sa Amerika pa rin ito, 18-year-old Paul O'Neill was shot to death. He was black and unarmed. Young black men killed in the U.S. by police, umabot na po sa 1,134 deaths sa taong 2015 pa lamang. This is what non-proportionality does. At ayaw na ayaw po nating maging ganyan din po tayo dito sa Pilipinas. Sinabi rin po, konti pa ang pinapatay ngayon. Nakakabahala masyado yung ganyang pananalita. Bagamat kilala ko po ang the good Senator Cayetano sa aming mga personal na pag-uusap, isa sa pinaka-kindest spoken sa mga mambabatas na kilala ko. Pero pag sinabi po natin, konti pa ang pinapatay ngayon, by some counts, umaabot na sa mga 1,000 ang napapatay, hindi po konti iyan. At kahit nga isang tao ang namatay o pinatay na iniisip natin extrajudicially o hanggang sa ngayon ay hindi maipaliwanag, yan po ay sobra. Hindi po yan kulang. Nabanggit ng ang Commission on Human Rights at masaya po ako kasama natin sa gallery ang isang habang buhay na human rights advocate, CCHR Chairman Chito Gascon, nasabi po na malayo na sa tao ang Commission on Human Rights, kalaban ng ilang mga armed services at criminal justice agencies ng ating pamahalaan. Sa tingin ko po, Mr. President, hindi po yan ang sitwasyon ngayon at isa po ang ating institusyon ng Senado upang ipaalala sa ating mga mamamayan kung bakit ang isang constitutional body tulad ng CHR ay kailanman isang kaibigan ng mamamayan at isang partner ng mga executive agencies natin, pati po yung armed services sa ganap na pagganap ng kanilang mga tungkulin sa pinaka-epektibong paraan na laging sinasaalang-alang pa rin ang mga usapin ng karapatang pantao at due process. Yung Internal Affairs Service ng ating PNP, maging tayo sa Senado, o yung IAS, tingin ko ay in their best moments, ma-appreciate pa nga nila ang aksyon ng CHR at maging natin sa Senado. Kung i-parallel natin sa kanilang efforts, umalam kung ganap na pinatupad ng kanilang mga opisyal at kawani ang kanilang Manual of Operations sa mga kaso na may mga tanong ang ating publiko. Si MJ Pavia po, alam niyo po, Mr. President, si MJ Pavia, pinakaingatan ng kanyang mga magulang na mga kasama natin, Mr. President, nung tayo ay nasa kolehiyo pa, mga magulang niya na mga guro din sa Ateneo High School. Pinakaingatan nila nung panahon ng kanyang burol hanggang kanila siyang inilibing na huwag makulaya ng anumang ibang spekulasyon ang kanyang teribleng pagpatay. Inilayo nila sa anumang usaping pampolitika, sila yung unang nagsabing saan ba nanggaling yung may anggulong robbery dahil hindi po talaga totoo yon. At sa gitna ng kanilang teribleng sakit sa kalooban nila sa nangyari sa kanilang anak, hanggang ngayon wala pa silang anggulo, di nila maintindihan. Sa gitna nito ay nakuha pa nilang sabihin sa kanyang huling misa bago ilibing, salamat sa pagdarasal ninyong lahat para sa aming anak, pero higit pa para sa kanya, sana ipagdasal po ninyong lahat ang ating inang bayan. Dahil sila rin po ay nababahala sa iba't ibang klase ng karahasan na pumapatay sa mga tulad ng kanilang anak, pumapatay sa mga kabataang Filipino, pumapatay sa mga Pilipino. Colombia, Mr. President, ang Colombia ang pinakakulelat na modelo sa
anti-crime, anti-drugs campaign in terms of yung aktual na epekto nito sa kanilang lipunan sa usapin ng pagsupil sa problema ng illegal na droga at trafficking. Di tulad po sa Vietnam at Malaysia, di tulad po sa Mexico at Argentina na may mas maayos na pagtimbang sa balanse ng criminalization ng droga at law enforcement laban sa illegal drugs at yung pag-up ng pagpapahalaga nila, pagpapatupad ng harm reduction strategies. Kontra sa mga halimbawang iyan, yung Colombia ang pinaka-kulelat sa mga bansang iyon. And sad to say, ang nangyayari sa ating bansa sa ngayon na dumarami yung mga extrajudicial o di kaya unexplained killings, yan din po ang naging phenomenon sa Colombia. At ang kanila pong nahihita sa ganyang klasing pamamaraan o pagbibigay daan sa ganyang pamamaraan, wag po sana nating abuting, Mr. President, na lalo lamang napalakas ang kamay ng mga drug cartel na totoong may narco state dyan. Hindi pa tulad dito. At mas maraming tao ay patuloy na nabiktima doon in terms of aktual na paglabag sa karapatang pantao, masamang epekto sa public health, at pag-diminish sa effectivity ng law enforcement agencies. 13% drop in crimes. Paki-disaggregate po natin yan. May 13% drop in crimes po ba sa drug-related crimes? May 13% drop po ba sa murders o killings? Mukhang hindi po, ganyan ang statistic. May 30 o di kaya may 13% drop po ba sa ibang index and non-index crimes? I would hazard to guess, Mr. President, na dahil sa criminalization and yung violence-laden nature ng nagiging tugon sa ating kasalukuyang illegal drugs problem, in fact, ay tumataas pa ang krimen sa ating bansa. Last reflection, Mr. President, bleeding hearts and human rights. Mr. President, just as sana masabi natin na di kailanman ginamit ang karapatang pantao bilang shield o excuse para wasakin ang ating bansa, hindi rin po bleeding hearts lamang ang pagiging human rights advocates nating lahat. Bleeding hearts po, simpleng sentimentality. Napakadaling pong gawin yan. No risk po. Hindi po humihingi ng malaking pagtataya mula sa atin. Pero ang ginagawa po ng CHR, ang ginagawa po nating lahat ng mga human rights advocates, ang ginagawa po ng mga pamilyang naghihingi ng paliwanag sa hindi maipaliwanag na pagpatay ng kanilang mga mahal sa buhay. Yan po ay isa ring sa kabila ng lungkot at galit nila, sa kabila ng takot at pangamba natin, yan po ay isang napaka-practical na usapin, Mr. President. Dahil gusto po nating ayusin ang law enforcement sa ating bansa, gusto po nating magkaroon ng isang multi-perspective approach para sugpuin ang ating seryosong problema sa illegal drugs and trafficking para hindi tayo umabot sa pagiging narco state dahil hindi pa tayo nearing narco state. At gusto po natin, Mr. President, ilaan sa ating mga kababayan ang mga usapin kasama nitong maayos na law enforcement, kasama ng pagtaguyod ng karapatang pantao, lahat pa po ng public goods na hinahanap ng ating mga mamamayan, kasama na po yung universal healthcare. Maraming salamat po, Mr. President. Thank you, Senator Ontiveros.